Magandang umaga, Miss Cha. Si President Gu at Miss Lin ay nasa 28th floor. 5 taon ko nang sinusundan si Gu Yinghan. Sa ibabaw, ako ang kanyang personal na kalihim. Ngunit sa totoo lang, Presidente Gu, Ang aga mo naman ngayon. naparito ako ngayon para kumpirmahin ang iyong schedule. Ang pagkuha sa Tianyu Entertainment ay magsisimula sa eksaktong alas 8 ngayong umaga. Alas 3 ng hapon, mayroon ding online meeting. Niyaya ka ng presidente ng Asia Pasipiko na si Steven para maghapunan. Presidente Gu, Talagang itinuturing mo ang sarili mo bilang kalihim, ano? inakala ng lahat sa grupo na ako ang paborito ni Gu Yinghan, pero tanging ako lang ang nakakaalam na ang lahat ng ginagawa niya ay para lang pahirapan ako. Pero ang ganitong klaseng buhay, malapit nang matapos. Yang matandang Steven na iyan? Ikaw, mag-ayos ka ngayong gabi at samahan mo akong makipagkita sa isang tao. Ang low-cut na damit na binigay ko sa iyo noon ay maganda. Gu, nakita ko talagang mahusay ka sa paningin. Gu, magkano mo mabibigay sa akin ang assistant mo? 5 taon siyang sumama sa akin. Hindi niya kailangan ng maliit mong pera. Ganito. Sa susunod na 5 taon, sumama ka sa akin. Kung magkano ang ibibigay niya, ako ay magbibigay ng doble. Halika, Steven. Tostador ako sa iyo. Maraming salamat po sa inyong kabaitan. Tingnan mo, alam na alam ng magandang babae ang gagawin. Paumanhin. Ayos lang, isang pirasong damit lang. Pumunta ka na lang sa pahingahan at magpalit. Bakit? Kailangan mo pa bang magpaalam sa boss mo? Ikaw mismo ang dumumi sa damit. Natural lang na ikaw mismo ang maglinis niyan. Huwag na huwag kang mag-alala, walang gugulo sa atin dito. Halika, hayaan mong mahalin kita ng husto. Ginoo, Miss Xia, Hindi siya lalabas. kung gayon tayo, Magmaneho. Ang bilis mo. Napatagal ba ang paghihintay ni Boss Gu? Mr. Steven, ayaw mong malaman ng asawa mo. Ang nangyari ngayon, di ba? Bilang pribadong sekretarya ni Boss Gu, mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Mas interesante ka kaysa sa inaakala ko. Kaya kong ipakita sa iyo ang isang babaeng mas kawili-wili pa kaysa sa akin. Huwag mo akong lokohin. May galing din pala. Salamat sa maraming taon ng pagtuturo ni Boss Gu. Kishu. Nasa labas tayo. Kung kaya mong pagsilbihan si Steven, bakit nga ba hindi mo ako kayang pagsilbihan? Hindi ka ba nandidire? Sino ba naman ako? Nakasama ko si Steven ng 20 minuto. Paalala lang, 3 buwan pa bago ang matapos ang kontrata natin. Miss Xia, Palayasin mo siya. Ang iyong kontrata sa pag-upa ay nag-expire na, kaya kailangan mong lumipat ngayon din. Ale, naalala ko may 3 buwan pa. Sino bang nagpaupa sa iyo ng bahay? Siya ang hanapin mo. Ako ang responsable sa pagkolekta ng bayad. Hoy, ikaw.
Hoy, Alam mo naman, ang ugali ni Boss Gu. Ate Ran, pumunta ka sa kanya at humingi ng tawad para matapos na rin ang obligasyon namin. Kung kayang pagsilbihan si Steven, bakit hindi mo ako kayang pagsilbihan? ano bang gusto ninyong mangyari? Nabalitaan ko na nasa sanatorium pa rin ang nanay mo, di ba? Malaking halaga. Yan buwan-buwan, malaking gastos yan. Mayroon pa ba kayong ibang kailangan? Ate Ran, ikaw ay matalino, alam na alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Binibining siya. Bakit ka nakatunganga pa dyan? Ang mukha mo, parang hindi man lang nagbabago kahit anong gawin, wala talagang epekto? Bilang iyong sekretarya, tungkulin kong maglingkod sa iyo. Boss Gu, Tandaan mo, gusto ko ng babaeng sumusunod sa akin. gusto kong lumipat sa sales department. Bakit? Gusto kong matuto ng mga bagong bagay. Tingnan natin. Kung mabibigyan mo ako ng mga bagong bagay, Kahit pag galing ka sa head office, kailangan mo pa rin magsimula sa pinakamababang benta. Ganyan talaga ang patakaran namin dito. Miss, pwede ko bang subukan ng kotse? Sino ka bang mukhang dukhang matanda? Tumabi ka nga dyan. Kapag narumihan mo iyan, mababayaran mo ba? Ano bang sinasabi mo? Magandang araw po. Kukunin ko po ang susi para sa inyo. Ikaw, Miss, kukunin ko na itong kotseng ito. Pumunta na po kayo at iproseso ang bayarin. Hindi nyo na po ba titingnan ng ibang kotse? Ito, at ito, kukunin ko na rin. Iuuwi ko ito para ibigay sa aking mga apo. Dito po tayo dumaan. G? Gu? Dumating na po ang tanghalian nyo? Sabi ni Ate Ran, masama raw ang tiyan nyo, madali kayong sumama ang pakiramdam kapag hindi kayo kumain sa tamang oras. siya ang nagsabi niyan sa'yo? Opo, bago umalis si Ate Ran, marami siyang paalala na ibinigay sa amin. G? Gu? Lahat ng sasabihin niya, susundin niyo? Sino ba siya para pakinggan niyo? Wala na kayong trabaho. Kung wala siya, maglabas ng anunsyo, ang Gu Group ay maghahanap ng bagong punong kalihim. Halikayo, ipagdiwang natin ang unang araw ni Shia sa kumpanya at nakakuha agad ng ganito kalaking kontrata. Cheers! Ate Shia, ang galing mo talaga. Halika, uminom tayo ulit. Makikiinom ako sa iyo. siya, balita ko, galing ka sa itaas at pinarusahan? Ikaw naman magkwento ka sa amin tungkol sa parusa mo. Hindi naman parusa. Utos lang ni Ginoong Gu. Bumaba ako sa mababang antas para mag-inspeksyon. Hulaan niyo kung sino ang nakita ko, si Ginoong Wang at Ginoong Lee. Nasa kabilang kwarto lang sila. Magbigay ka ng tagay sa kanila. Tara na! Dali! O Ginoong Wang, Ginoong Lee, di ba? Ang ganda ng pagkakataon. Nabalitaan naming nandito rin kayo. Halikayo, mag-aalay ako ng isang tagay sa inyo? Isang tagay sa inyo? Oh, hindi ba't si Sekretarya Shia iyan? Sekretarya siya. Halika, dito ka umupo. Sige na. Pinauupo ka lang. Hindi ka naman pinapapunta sa kamatayan. Mga Ginoo, pasensiya na. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Ako na lang ang iinom nitong buo. Masama ang pakiramdam niya. Masama ang pakiramdam niya. Hayop! Hayop! Isang walang kuwentang lalaki. Puro kayong lahat ay walang kuwentang lalaki. Sana, bukas bangkarote ka na. Kapag ako nagbangkarote, sino ang magpapasweldo sa'yo?
Ako'y nalugi na. Sino ang magbabayad sa sweldo mo, ha? Ginoong Gu, Isang araw lang kitang pinalabas. Lumalaki na agad ang ulo mo? masama po talaga ang pakiramdam ko ngayon. Balita ko bago ka umalis. Ipinasa mo na ang trabaho kay si Shu. Bilang inyong sekretarya, nararapat lamang na ipasa ko ang trabahong hawak ko. Iyan ay obligasyon ko. Sumusunod ka nga. Gusto ni Ginoong Gu ang mga masunurin, kaya hindi ko po kayang maging matigas ang ulo. Sabi mo kanina, trabaho ang ipinasa mo, tama ba? Ipapasa ko po kay si Shu ang lahat ng mga trabaho ko nitong mga nakaraang taon upang hindi magkaroon ng anumang ang problema sa inyong buhay. Sa tingin mo ba? Kaya ni si Shu gawin ang mga bagay na ginagawa mo? Kasal na po si Shu. Kahit hindi siya kasal, wala akong interes sa kanya. Marahil, dapat po kayong kumuha ng bagong punong sekretarya. Nakakuha na. Ganito na lang. Bukas, tulungan mo akong i-assess sila. Ako? Sumama ka sa akin ng 5 taon. Kilalang kilala mo ang gusto ko. Sa iyo ako nagtitiwala. Alam kong magagawa mo iyan. Sigurado akong maaayos mo. Pero may trabaho po ako bukas. Problema mo na yan. Teka. Bukas ng alas 9 ng umaga. Huwag mong hayaang maghintay sa iyo ang lahat. Marahil nakita na ninyong lahat ang impormasyon sa pag-hire at alam ninyong hindi ang pangkat Gushi. Ang kliyente natin ngayon, Alam naming si Ginoong Gu. Zhuang Yun-er. Noong kolehiyo, nagkaroon ka ng 8 kasintahan at ang isa ay tumalon pa para sa iyo. Tong Shaoli, talaga namang iba ka. Noong kolehiyo kumpara ngayon. Lu Shui, nabayaran mo na ba ang utang mo sa online lending? Paumanhin, napakataas ng pamantayan ni Ginoong Gu para sa pribadong buhay ng punong kalihim. Maaari na kayong lumabas. Xiaoshu, tingnan natin ang susunod na batch. Ang susunod. Kumusta? Ang pangalan ko ay Jiang Wanwan. Shana, Ate Ran, ito? uunahan ko kayong pumasok sa trabaho, iakyat mo siya. Tara na, samahan mo na ako at asikasuhin natin ang mga papeles sa pag-e-empleyo. Ginang siya, nagkita tayong muli. Ginoong Steven, Ginoo, magsisimula na ang pulong. Tandaan mo ang ating kasunduan, ha? Ginoong Gu, dumating na si Ginoong Steven. Kaya siya, ito ay pinili agad ni Ate Ran. Iproseso ang kanyang pag-iimpleyo. Sino ang nagbenta sa akin ng sasakyang iyon noong nakaraan? Paglabas ko lang, sira na agad. Akala nyo ba, lokohin ako at gawing tanga? Ginoo, pampublikong lugar ito. Pakisigurado na maayos ang inyong pananalita. Sino ka ba? Ako po ang sales agent dito. Anumang problema sa sasakyan ninyo, maaari niyo akong lapitan. Huwag mong sabihin na, inaapi kita. Nasa repair shop ang sasakyan. Sumama ka sa akin ngayon at tingnan natin. Huwag kang pumunta. Siguradong hindi maganda ang mangyayari. Pwede ring huwag. Babasagin ko itong lugar ngayon din. Marami akong pera, kaya kong bayaran ang lahat ng danyos. Sasama ako sa inyo. Ano, hindi mo na kaya ito? Pwede ko bang tingnan muna ang sasakyan? Sir, paano po nasira ang sasakyan na ito? Pwede niyo po bang ikwento sa akin? Hindi po kami ang magdedesisyon tungkol diyan. Miss Siga Lipo ang magdedesisyon. O ano, G. Lee, tungkol sa bagay na ito, anong klase ng resulta ang gusto ninyo? madali lang.
Pabayaan mo akong sampalin ka ng isang beses at hindi mo na kailangang bayaran ito? Ano, payag ka ba? Sige po. Sige, tara na. Ayos ka lang ba? Sabi mo hindi mo kaya, bakit ka pa nagpilit? Ginoong Lee, maaari na ba nating taitigil ang bagay na ito? Tara na. Hindi na po, salamat. Bakit? Ayaw mo bang sumakay sa kotse ko? Hindi po. Kailangan ko pa pong magtrabaho. Kotse lang naman iyan, di ba? Bibigyan pa kita ng ilan? Sapat na ba iyon? Huwag na po talaga. Ganito na lang. Sa Sabado, may magbubukas na golf course, samahan mo ako, at magiging tabla na tayo. Iyon ang pangalawang binata ng pamilya Zhao, kunwari lang mayaman, humihingi pa ng allowance sa pamilya niya, buwan-buwan. Iyon namang babae ay ang panganay na dalaga ng pamilya Shu, huwag mong babanggain iyan. May galit talaga iyan sa lahat ng mga magagandang babae. Binatang Lee, nagpalit ka na naman ng kasama. Pero, parang pamilyar sa akin itong magandang babae. Tama na, manahimik ka na. Inaakala mo bang alam mo kung anong lugar talaga ito? Kung sino-sino na lang ang basta dinadala mo dito? Anong amoy yan? Bakit napakaasim? Anong hangin naman ang nagdala? Kay Gu dito? Bakit ba palagi siyang nandito? Anong hangin ang nagdala kay Jigu dito at kahit kailan ay may kasamang kalaguyo? Kumusta po kayong lahat? Ako po si Jiang Wanwan. Hindi ko inaasahan na ganyan pala ang gusto mo. G, Lee, may trabaho pa ako sa kumpanya? Mauuna na po ako. Ha? Aalis ka na? Bala ko pa sanang samahan mo akong maglaro ng ilang beses. Sige, hahatid na kita. Huwag na po. Huy. Hoy. Bakit ka nakatunganga? Samahan mo akong maglaro. Hindi ko inaasahan na ganyan pala ang gusto mo. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Jiang Wanwan. Kaya pala pamilyar ang mukha. Kalaunan, tao pala siya ni Gu Yingxuan. Ano? Hindi ka pa kontento sa panunukso kay Gu Yingxuan? Gusto mo pang akitin si Li Xiao? Ang laki talaga ng ambisyon mo. Magkaibigan lang po kami ni G. Lee, pakiusap. Maging maingat ka sa iyong pananalita. Kaibigan, ikaw ay isang payaso lamang sa aming grupo na ginagamit para lang sa paglilibang. Binabalaan kita. Hindi mo ba nakikita ang dinadaanan mo? Ayos ka lang ba? Siguro ang tao mo ang walang mata. Nag-go-golf ka, pero kung saan-saan ka lumilipad. Pasensya na, pasensya na. Ngayon lang ako naglaro ng golf. Hindi ko iyon sinasadya. Hayaan mo na, Ginoong Lee. Ihahatid kita sa restroom. Mag-ingat ka. Huwag kang gumalaw. Namamaga ang paa mo, kukunin ko ang gamot mo. Alam ko ang relasyon mo kay Matandang Gu, sinabi na sa akin ni Zhao Er ang lahat. Pero may ibibigay pa rin akong payo sa iyo. Si Gu Yinghan, hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Nahanap ko na. May gamot ba para sa pagdurugo? Sugatan po itong babae. Huwag kang mag-alala, gas-gas lang ito. Naku, talaga namang sayang. Naubos, na kasi ang gose. Ayos lang po. Ginoong Lee, hayaan mo na siyang gumamit muna. Ako na lang ang magbabalot sa sarili ko pag-uwi. Umupo ka muna diyan. Kumain ka muna kasama ko. Ihahatid kita pagkatapos ng hapunan. Hindi ko akalain na itong si Matandang Gu ay marunong palang maging maginoo. Si Binibining Jiang may gasgas lang naman, pero ganyan na kaagad ang bilis ng iyong reaksyon. Ibig mong sabihin, hindi siya marunong maging maginoo dati? Hindi ko iyon sinabi.
Ganito na lang, maglaro tayo ng katotohanan o hamon. Mayroon pa akong kailangang tapusin. Mauuna na ako. Huwag ka munang umalis, matandang Gu. Hinihintay pa naming marinig ang iyong katotohanan. Pwede ba itong gamitin? Sayang. Gusto ko ring marinig ang katotohanan ni Ginoong Gu. Kung ganon, mag-inuman na tayo, pinakamabilis. At kung sino ang matalo, pipili siya ng truth or dare. Ang mananalo naman, ay may karapatan na pumili kung sino ang sunod na hahamunin. Lauzaw, ikaw muna. Sige, ako ang mauuna, di ba? Ibig sabihin, ako ang unang makakapili. Uminom ka, miss? Pasensya na, hindi ako umiinom. Truth o dare kaya? Truth. Ilan na ang naging boyfriend mo? Isa. Wow, Ang galing mo, Guzong. Walang kwenta. Dahil lang maganda ka, papayagan kitang sumuko. Ang dali. Ha 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 ha. Truth o dare ngayon? Dare. Bayaran mo ang sales ko ngayong buwan. wow. Pwede kang pumili ng isa sa kanila at hamunin ulit. Truth o dare? Anong klaseng galing ang manggulo sa babae? Kung matapang ka, ako talaga ang kalabanin mo. Ano bang ipinagmamalaki mo sa pananakit ng babae? Kung may lakas ka, ako ang kalabanin mo. Wala kang binatbat. Tingnan lang natin kung sino ang walang binatbat. Inumin, 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 inumin. Truth or dare? Ano bang relasyon nyo? Nililigawan ko siya? Nililigawan ko si Sharan. Hindi naman ako. Excuse me, pakiabot nga ng mainit na tuwalya. Sige po. Huwag kang umalis. Anong karangalan? Sa pananakit ng babae, ako ang kalabanin mo kung matapang ka. Ginoong Gu. Aray, hindi ka maaaring pumasok? Ginoong Gu. Bakit? Kaya niyang hawakan. Pero ako, hindi. SS. Ayaw mo. Aring marinig niya ang boses natin. Sa harap ko, naglalakbay pa rin ang isip mo? Ginoong Gu. Masyado kang mapang-api. Suot mo ang akin, ginagamit mo ang akin, nakatira ka sa bahay ko, at natutulog ka sa kama ko. Anong karapatan mo para sabihin niyan sa akin? Gu Yinhang, ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil inalagaan mo ako noong mga panahong iyon. Inaamin ko, hindi ako naging mahusay sa posisyon kong sekretarya. Ngunit mayroon ka na ngayong binibining Jiang. Hindi mo ba ako maaaring palayain na? Hoy! Kayo po ba ang kamag-anak ni Ginang Lee Cuping? Kasalukuyan po siyang inooperahan? Pumunta po kayo agad sa ospital. Boss Gu. Doktor, kumusta na po ang nanay ko? Wala na sa panganib ang pasyente sa ngayon, pero anong klase kayong mga kamag-anak? Grabe na ang cerebral hemorrhage ng pasyente. Anong nangyari? Doktor, magigising po ang nanay ko, tama po ba? Kailangan siyang ipa-ospital para sa masusing pagmamasid. Pero ang pambayad sa ospital, Nasaan ang perang binigay ko sa inyo nitong mga nakaraang taon? anong magagawa ng perang iyon? Inubos ninyo lahat?
Ang tito mo, gusto niyang mag-invest para gumaan ang pasan mo? Sino bang mag-aakala na naabutan namin ng pagbagsak ng stock market? Pera yun para sa nanay ko. Bakit ninyo ginagalaw ang pera ko? Pera mo? Nawalan ng pera ang tatay mo sa negosyo, tapos ay nagpakamatay. Ang pamilya ninyo ay naiwan ng sangkaterbang utang. Kung hindi kami nagmagandang loob at kumupkop sa inyo, matagal ka nang namamalimos sa kalye. Hindi ba't kilala mo yung isang mayamang boss? Hingiin mo sa kanya. Ang card na ito ay frozen. May iba pa bang card? Hindi. Paano naman ito? Hindi pa rin ito nag-swipe. Magbabayad ka ba? O hindi? Kung hindi, huwag kang humarang dito, okay? Patawad. Lahat ng mga card na ito ay secondary cards. Hanapin mo ang may-ari ng card para i-unfreeze ito. Suot ang akin. Gamit ang akin. Nakatira sa aking bahay. Natutulog sa aking kama. Anong karapatan mo upang sabihin sa akin ang mga bagay na ito? Ran. Matagal nang hindi tayo nagkikita. Mr. Lee, talagang humihingi ako ng paumanhin? Kagabi, may biglang nangyari sa bahay namin? Maari mo ba akong pahiramin ng kaunting pera? Ang nanay ko ay... Walang problema, sasabihin ko sa finance na ilipat ito kaagad sa iyo mamaya. Salamat. Nga pala, narinig kong umalis ka na sa Gu Corporation, kaya hindi na ako mag-aaksaya ng oras, pumunta ka sa Tianxing Group upang maging personal na sekretarya ko. Magkano ang ibinigay sa iyo ni Gu Yinghan? Doblehin ko. Ano sa tingin mo ha? Salamat. Ngunit ako ay dating Chief Secretary ni CO Gu. Tiyak na magkakaroon ng chismis. Sino ang maglalakas loob na magsalita ng masamang mga bagay? Papatayin ko siya. May kontrata kami ni CO Gu. Ganito? Ang termination fee. Ako ang magbabayad. Sige na, hindi mo na kailangang tumanggi agad. Bibigyan kita ng 3 araw para makapag-isip ka ng mabuti. Bilisan mo. Ilipat mo itong flower basket doon. Iyan ba ang taong ipinadala mula sa headquarters? Para magtrabaho rito, hindi mo magawa kahit isang maliit na bagay. Hindi mo ba nakikita na lahat kami ay pagod na? Pumunta ka roon at bumili ng milk tea. Dali. Ay, tingnan mo nga. Sabi ko na nga ba kung sino ito? Si Sekretarya siya pala. Ano? Di ba't napakayabang mo sa court noon? Hindi ka na rin ba kailangan ng batang Ginoong Lee? Ginang Shu, kung ganoon ka kainteresado kay batang Ginoong Lee, bakit hindi mo siya tanungin ng personal? Isang artista lang, si Lin Shanshan, nagagawa pang makasama si Gu Yinghan at nakakakuha siya ng ilang endorsements din. Ano naman ang nakuha mo? Pagiging utusan sa mall? Ginang Shu, kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako para magtrabaho ngayon. Tumigil ka, hindi pa ako tapos magsalita. Ngayon, tawagin natin ang brand ambassador, si Ginang Lin Shanshan at ang CEO ng Gu Group, si Ginoong Gu Yinghan para umakyat sa entablado at magpakuha ng larawan. Nabalitaan niyo ba na binili ng Gushi Group ang Tianyue Media? Kaya pala kumakalat sa lahat ng dako na, si President Gu at si Lin Shanshan. Itong si President Gu natin, para lang pasayahin ang babaeng minamahal niya. Talagang nagwalda siya ng malaking halaga. Pasensya na. Aalis na kami. Ikaw, dyan ka lang. Hi, talagang nakakaawa naman siya. Noong dati, isa ka sa mga pinakapaborito ni Gu Yinghan, bakit ka napunta sa ganyang kalagayan? Ganyan talaga ang buhay? Ang gulong ng kapalaran ay umiikot? Tama ka, nararapat lang yan sa iyo. Kung ganoon, sana hindi mo maranasan iyan, Miss Lin, ang ganitong sitwasyon balang araw. Hindi ka man lang karapat dapat magtali ng sintas para sa akin. President Gu, buong araw akong nakatayo ngayon. Sobrang sumasakit na talaga ang mga binti ko. Gu, isang araw na po akong nakatayo ngayon. Masakit na po ang binti ko. Di pabayaan mo ang assistant mo na himasin yan. Nag-leave po siya ngayon. At ano naman ang gusto mong mangyari? Pwede po ba? Hiramin ko ang taong nasa tabi ni Gigu. Paumanhin. Binibining Lin,
Hindi na po ako assistant niya. Kung may sakit po kayo, kayo na lang po mismo ang pumunta sa ospital. Marami po akong ginagawa talaga. Hindi ko na po kayo maaabala. Hindi pa ako pumapayag. Gu, maghiwalay na tayo ng maayos. Lee, pasensya na po talaga. Nakakaabala na naman po ako sa inyo ngayon. Ang ganitong bagay para sa akin at kay Gu Yinghan, sa mga taong katulad nito, maliit na bagay lang yan. Ikaw naman, ang kagalang-galang na kalihim ng Pangulo ng Gu Group, wala man lang ganyang pribilehiyo. Ibabalik ko po sa inyo ang pera sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, mas umaasa ako na babayaran mo ako sa ibang paraan. Lee, iyong bagay na sinabi mo sa akin dati, pinag-isipan ko na po ng mabuti. Payag po akong sumali sa Tiansheng Group, pero may isa po akong kondisyon. Sige, sabihin mo iyan. Hindi ko pwedeng ipagkanulo ang Gu Group. Nagkataon lang, may kondisyon din ako. Ginoong Lee? Hindi ba't napakagarbo naman ito? Ngayon, ikaw ang aking sekretarya at ikaw ang kumakatawan sa imahe ng buong Tiansheng Group. Kaya syempre, kailangan mong talunin ang lahat ng tao sa pagpapatingkad. Pakinggan mo, ang mga dadalo sa party ngayon ay pawang mga bigwigs ng Haicheng, kaya mamaya, kailangan mong magpakita ng magandang performance. Naiintindihan ko, Ginoong Lee. Tingnan mo kung paano ka natatakot. Tara na, maliit na assistant. Hoy, hindi ba't siyang Master Lee yan? Bihira lang yan. Ay. Anong young Master Lee? CEO Lee na siya ngayon. Bakit? Kayo lang ba ang pinapayagang kumita at hindi ba ako makakakuha ng bahagi? Talagang karapat-dapat ipagmalaki ang young master ng pamilya Lee. Pagkahawak pa lang niya sa kumpanya, ang stock ng kumpanya ay umabot na sa limit ng pagtaas. Halika, CEO Lee, para sa iyo ko iniinom ito. Uy, hindi ba't si Miss Xia yan? Bihira, Ginoong Steven, na naaalala mo pa ako, matagal na akong wala sa Gu Group. Si Miss Xia ay isang pambihirang magaling na empleyado. CEO Lee, binabati kita sa pagkakaroon ng isang magandang babae. Ang ibig kong sabihin ay ang pagkuha ng isang mahusay na talento. Nakakuha ka ng isang katuwang. Ha 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 ha. Ay, si Matandang Gu. Aba, Ginang Gu ay isa kang napakagandang bisita. Itong bagong proyektong ito ng lungsod ay talagang isang napakagandang pagkakataon. Kaya naakit pa si Gu Yinghan, ang mapanlinlang na matandang iyon, na pumunta rito. Sabi nila, ang Gu Group at Tiansheng ay parehong interesado sa proyektong ito. Ginang Xia, ano ang iyong pananaw dito? Halika, oras ng libangan, wag muna nating pag-usapan ang trabaho. Mag-toast tayo. Mag-toast. Hindi ka ba masaya? Gusto mo bang samahan kita at maglaro ng ilang round? Sige. Ginang Xia, isang napakagandang babae. Bakit hindi ka na lang bumagsak sa aking mga bisig, ha? Si President Gu talaga ang may malaking swerte sa mga babae. Ang mga babae ay sunod-sunod na lumalapit sa kanya. Hoy, iyang assistant mo ay talagang may kakayahan. Pagkaalis niya sa kumpanya mo, agad siyang nakahuli sa batang lalaki ng Tiansheng. Tingnan mo ang kanyang landi, nakakalat na ang kanyang hita sa balikat ng lalaki. Ito, Hindi ako marunong maglaro, Ginoong Lee. ayos lang kung hindi ka marunong. Kung matalo ka, ako ang bahalang magbayad. Paano naman iyon? Maglaro ka ng maayos. Huwag mo akong ipahiya ngayong gabi. Napakawalang interes naman kung dalawa lang kayong naglalaro. Isama nyo kami. Oo nga, hindi mo kami niyaya. Ngayon, maglalaro tayo ng iba. Kung sino ang matalo, magtatanggal ng isang damit. Sino ang natalo? Maghubad ng isang piraso ng damit. Hoy, hindi tama na ganyan kayo maglaro. Lee, baka naman hindi ka marunong matalo? Haha.
Tama na, tama na. Pwede bang sumali? Ano ang ibig mong sabihin? Ayoko. Ikaw. Pass. Tingnan natin. Ipakita mo na ang iyong baraha. Huwag kang mag-alala. Hindi ka matatalo. Hubad. 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 Bilisan mo. Pass. Ay, wag. Boss Gu, paano ko hahayaan na gawin mo ang ganoong bagay? Hindi ba dahil sa bobo mong masamang ideya? Patawad. Ginoong Lee, may gusto akong itanong sa'yo. Sabihin mo. Ngayon sa mesa ng baraha, paano mo nalamang ako ang mananalo? Nasabi ko ba yan? Hindi ko matandaan. Teka, may kasunod na round pa mamaya. Gusto mo bang sumama? Medyo pagod na ako. Uuwi na muna ako. Hayaan mong ihatid ka ng driver. Wag na. Mag-ingat ka. Manong, nasaan ka na ba? Nagiging masyado ka ng mapangahas ngayon. Bitawan mo ako. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Ginoong Gu, ano ang gusto mong sabihin ko? Ang kumpanyang Gu ay lumahok sa bidding para sa New City Planning Project at ang kumpanyang Tiansheng ang pinakamalaking kalaban. Ginoong Gu, bakit hindi mo na lang diretsuhin? Ikaw ang humawak ng proyektong iyon, kaya dapat alam mo ang lahat. Kaya, ganoon ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi ba? Si Li Xiao ba ang bago mong sugar daddy? Kami ni Ginoong Lee ay magkatrabaho lang, hindi kami kasing sama ng iniisip mo. Magkatrabaho? Saka ba kayo nagtatrabaho? Ikaw, Wala akong pakialam kung ano ang relasyon ninyo at ayoko ring malaman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na si Li Xiao ay hindi isang simpleng tao. nagkataon naman. Ganoon din ang sinabi ni Ginoong Lee. Hindi mo na ako amo ngayon. Ganyan ka na umasta sa akin? Pareho lang tayong dalawa. Mabuti. Umalis ka na. Ang ganda ng performance mo kagabi at nakalabas na ang bagong appointment paper. Maghanda ka na para sa pag-employ. Ang project ng Gu Corporation? Ang eksaktong sinasabi ko ay ang project na pakikipagtulungan ng Gu Corporation at Tiansheng. Dati ka nang nagtrabaho sa Gu Corporation, kaya siguro pamilyar ka na sa trabaho doon. Sa ganitong paraan, mas magiging madali ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Xiaoranan, sasabihin ko na ang totoo sa iyo? Sa totoo lang noong araw na iyon sa clubhouse, narinig ko lahat. Bibigyan kita ng pagkakataon para patunayan kay Gu Yinghan na kahit umalis ka sa Gu Corporation Group, tiyak na kaya mo pa ring magtagumpay. Mr. Lee, hindi ko masyadong maintindihan kung bakit mo ginagawa ito. Gusto kitang ligawan? Naniniwala ka ba? Ikaw, ang biro mo? Hindi nakakatuwa. Ang balita tungkol sa iskandalo ni Gu Yinghan dati, nakita mo ba? Isang artista lang na si Lin Shanshan, nakasama na si Gu Yinghan, nakakuha ng ilang endorsement. Ikaw, ano ang nakuha mo? Sabi mo dati, isa kang paborito ni Gu Yinghan. Bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Tulad naming mga tagapagmana ng pamilya, mayroon kaming isang prinsipyo, pwedeng makipag-sleep sa maraming babae, pero isang klase lang ng babae ang pwedeng pakasalan. Mr. Lee, sa tingin ko nagkakamali ka. Hindi ko kailanman naisip na pakasalan siya. Mas mabuti yan. Ang babaeng iyon, hindi mo kayang kalabanin. Sinong hinahanap nyo, ma'am? Sino ka ba sa tingin mo?
Para kausapin ako? Ma'am, ito ay pampublikong lugar. Pakihinto na po ang paggulo. Sir Gu, oras na para mag-lunch. Sir Gu, ako mismo ang naghanda ng sopas na ito para sa'yo. Masama ang tiyan mo. Dapat mainit ang kinakain mo. Ilagay mo na lang dyan. Sir Gu, alam kong kumpara kay Sharan, marami pa akong pagkukulang. Pero, magsisikap ako. Yinghan, matagal tayong hindi nagkita. Hindi mo ba ako namimiss? Matagal tayong hindi nagkita? Namiss mo ba ako? Bakit ka nandito? Sabi ni Lolo na nasa Haicheng ka raw, kaya pagkababa ko ng eroplano, dumiretso na ako sa iyo. Yinghan? Sino siya? Assistant? Ha? Hello? Ako ang fiancé ni Yinghan. Sana maging maayos tayo. Anong nangyayari dito? Ate Ran, wala lang. Yinghan, gusto kong manood ng sine, iyong midnight screening. Alagaan mo si Binibining Lee. Yinghan, hindi mo pa nakalimutan? Ang kasunduan nating dalawa, hindi ba? Hello sa lahat, ako ang aktres na si Lin Shanshan. Hoy, ako ito. Nakita ko na ang babaeng iyon. Ate Ran, hindi ka ba nabigo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw, kay Ginoong Gu. Naging kabit ka, hindi ba? Ganyan na lang ba kasigasig? Para lang maging kabit niya? Isa ka lang lumang laruan na pinagsawaan ni Ginoong Gu, hindi ka na niya babalikan pa. Binibining Jiang, ako'y nagpapayo sa iyo. Ituon mo ang lahat ng atensyon mo sa mahahalagang bagay. Ikakasal na siya, tanggapin mo na. Anong ginagawa mo rito? Para sa proyekto. Sige, Ginoong Gu, maaari ninyong tingnan. Aalis na po ako. Mukhang masyado kitang pinalampas, kaya nakalimutan mo na ang iyong katayuan. Hindi na ako ang sekretarya mo. Bumalik ka sa Gu Corporation at papalampasin ko ang nakaraan. Ginoong Gu, dito niyo ba talaga gusto? Naiintindihan ko. Lahat tayo ay mga matatanda, paminsan-minsan kailangan nating magpakawala, at hindi exempted si Ginoong Gu. Pero, gusto kong linawin muna. Tayo ay mayroong kani-kaniyang pakay. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa damdamin. Maaari mo bang ulitin iyon? Tungkol sa pagpapakasal mo, wala akong pakialam. Kung sino ang kasama ko, anong kinalaman mo doon? Ginoong Gu. Nan, kumusta na ang pag-uugnay ng proyekto? Ginoong Lee, nakikipag-ugnay pa ako ng trabaho dito? Tatawagan kita ulit mamaya. Kung ganon, kailan ka matatapos? Ililibre kita ng pagkain. Hindi na kailangan. Bakit ka pa nagpapakipot sa akin? Sunduin kita mamaya. Nanan, anong nangyayari sa iyo? Kasama ko siya ngayon, hindi niya kayang sagutin ang tawag mo. Kasama ko siya ngayon. Hindi niya masagot ang tawag mo. Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Ginoong Gu, pinaaalalahanan kitang muli, wala kang pakialam sa pribadong buhay ko. Ang ipinunta ko rito ngayon ay para makipag-usap lang tungkol sa trabaho. Ang ginawa mo sa akin, iniskonsidera mo ba ako? Umalis ka. Bago matapos ang kontrata mo, maaari kitang idemanda anumang oras. 5 taon na, ginagamit mo pa rin ang mga iyan para ipitin ako. Sige. Magkano ang utang ko sa iyo? Babayaran kita? Kaya, nakakita ka na ng bagong sugar daddy?
Huwag mo akong pakialaman. Pakilala ko lang, ito ang ate ko, kakabalik lang galing ibang bansa. Binibining siya. Matagal ko na rin naririnig ang pangalan mo. Kilala mo ako? Madalas kitang kinukwento sa kanya. Aray? Nabalitaan kong sekretary ka ni Yinghan noon? Hoy! 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 Secretary ko na siya ngayon. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Umalis na ako sa Gu Group. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ako ang nobya ni Yinghan. Sa susunod, sana ay maging mabuti tayong magkakilala. Binibining Lee, labis ka namang napakabait. Kung gusto mo, ngayong gabi, ayain na natin si Yinghan na kumain. Huwag na lang, may iba pa akong gagawin. Hoy, Ang tito mo, malapit nang mapatay. ano? Hayop na matanda. Nasaan ang pera? Ran, tulungan mo naman ang tito mo. Ang lambot na babae? Hayop na matanda. May ganyan ka palang magandang anak. Dapat siya ang ipambayad mo sa utang. Tumawag na ako ng pulis? Lumayas kayo ngayon din. Ano? Mabuti ka lang at sinuwerte ka. Magkita tayo ulit, munting ganda. Kulang lang naman ng pera. Mababayaran naman natin yan dahan-dahan. Hindi naman tama na saktan niyo siya ng ganyan. Magkano ang utang? 5 milyong piso. 5? Ran, hindi mo naman siguro pababayaan ang tito mo, hindi ba? Noong ikaw at ang nanay mo ang nasa gipit na sitwasyon, kami ang kumupkup sa iyo. Ran, di ba't marami kang kakilalang mayayaman? Humingi ka ng tulong sa kanila. Nakikiusap ako sa iyo. Doktor, kumusta na ang pasyente? Matagumpay ang operasyon, ligtas na ang pasyente sa peligro. Munting Ran. Chen-an. Naaalala ko noong kolehiyo pa tayo, dito tayo laging kumakain ng midnight snack. Talaga? Hindi ko na matandaan. Nitong mga taon, ayos ba ang buhay mo? Mabuti naman. Xiaoran, lahat ng nangyari sa pamilya mo noon, narinig ko. Ayos lang, nakaraan na yon. Noon, bigla akong pinapunta sa ibang bansa ng pamilya ko, hinanap kita pagbalik ko. Chen-an, hindi mo yon kasalanan. Xiaoran, hayaan mo akong alagaan ka simula ngayon, pwede ba? Kumain ka na ng pansit mo, lumalamig na yan. Ano? Yung customer doon ay nakatingin sa iyo. Kaibigan mo ba? Yinghan, bakit tayo kumakain sa ganitong lugar? Napakarumi at sira-sira. Paano kung magtaya ako pagkatapos kumain? Kung ayaw mo rito, lumipat tayo ng lugar. Bakit naman? Kung gusto mo, gusto ko rin. Ay, nga pala, bakit nag-resign si Binibining siya? Hindi siya magaling sa trabaho, kaya pinatalsi ko siya. Sige. Paalalahanan ko ang kapatid ko mamaya na hindi rin dapat manatili ang taong iyan sa Tiansheng. Sa tingin mo? Bahala ka. Ang panganay na babae sa grupo natin ay engaged na sa presidente ng Gu Group. Engaged na, kumakalat na ito sa internet. Ang mga rich kid na ito, madalas magkunwari lang, pero sa kasal, hahanap pa rin sila ng kapantay. Oo nga. Siya, Oo. dati kang nasa Gu Group, di ba? Mayroon ka bang alam na panloob na balita? Tungkol diyan. At hindi ko alam masyado. Maligayang pagdating sa bagong shareholder ng Gu Group, Miss Lizan yan, please. Nasaan si Mr. Gu? Gusto kong makita ang inyong Mr. Gu. Yinghan. Miss Lin, kung patuloy ka pa rin mag-iingay, hindi lang ito simpleng pagtatago. Guwardiya. Ikaw? Lizan yan, mapaparusahan ka. Ang tao, huwag masyadong mangarap ng gising. Di ba? Ang proyekto ng pagpapaunlad ng bagong lungsod, sino pa talaga ang namamahala dito? Siya po.
si Ate Sharan. Secretary siya. Pakipaliwanag mo? Sa dulo ng quotation ng engineering, nagkamali ng 1 decimal point. Ang proyekto na orihinal na 10 milyong piso, naging 1 milyong piso. Naipasa na ang ulat para sa pagsusuri. Ibig sabihin, ang 9 milyong piso na pagkakaiba, tayo ang magpupuno niyan. Hindi po. Noong oras na iyon malinaw na akong... Miss Lee, hindi po sinasadya ni Ate Sharan. Medyo hindi lang maganda ang kalagayan niya kamakailan. Ilang taon na rin kasama si Boss Gu, bakit nakagawa pa rin ng simpleng pagkakamali na ganyan? Yinghan, ano ang tingin mo? Bawiin agad ang ulat upang mabawasan ang pagkalugi hanggang sa pinakamalaking paraan. Boss Gu, hinahanap niyo po ba ako? Ang nangyari ngayon, paano mo ipapaliwanag? Noong tiningnan ko itong ulat noong isang araw, hindi pa ito ganito. Nangyari na ang insidente. Sa halip na mag-alala pa sa dahilan, mas mabuting isipin na lang kung paano ito malulutas. Boss Gu, ako mismo ang nagbigay ng ulat na ito sa inyo. Alam niyo na hindi ako ang may kasalanan. Umalis ka na sa Tiansheng ngayon. Ang natitirang problema, aayusin ko para sa'yo. Kaya pala ito ang ibig sabihin ni Boss Gu? Naiintindihan ko na. Ay, narinig mo na ba? Yung nakaupo sa tapat natin? Nagdulot ng matinding gulo kahapon. Talaga namang maparaan ang babaeng iyan. Una, sumama kay General Manager Gu, ngayon naman kay General Manager Lee. Bakit silang dalawa? Napabaliw niya ng husto. Oo nga, oo nga. Pero wag na lang tayong magsalita. Kapag sinimulan natin siyang guluhin, tiyak na maghihiganti siya sa akin. Kumusta? Magandang dilag. Naalala mo pa ba ako? Nagkamali kayo ng tawag. Pero ang tito mo ay nandito sa amin at ang IOU na ginawa niya, ang pangalan mo ang inilagay niya, Miss Sharan. Maaari mong hindi napansinin ang buhay at kamatayan ng tito mo, pero ang mama mo na nakahiga sa ospital. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Bukas ng gabi, eksaktong alas 8, sa number 28 Chenghua Road, sa labas ng bayan. Pumunta ka ng mag-isa. Ang talino mo naman, miss. Alam mong mag-iwan ng daan. Tara na. Lumapit ka. Umalis kayo. Sumigaw ka. Huwag kayong lumapit. Umalis kayo. Sumigaw ka? Habang malakas ang sigaw mo, mas lalo kaming ginaganahan. Tama, sumigaw ka ng malakas, gusto naming marinig. Hahaha. Napakahusay na pagganap. Sobrang nakakatuwang panoorin. Miss Xia, alam mo ba kung bakit? Pinapunta kita dito ngayon? Miss Lee, hindi kita kilala. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Talaga? Kung gayon, bakit kaya? Kung hindi ako binalaan ng isang tao, malamang niloko niyo na ako. Kaya pala, ang babaeng itinago ni Yinghan sa loob ng 5 taon, ay ikaw pala. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ha? Ang lakas ng loob mong agawin ang lalaki ni Li Jianyan? Ang sa tingin ko ay hindi ka natatakot. Hindi ko alam kung anong meron ka. Kaya nahumaling si Yinghan at ipinagtatanggol ka. Miss Lee, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Wala akong halaga sa paningin niya. Mukhang may alam ka naman sa sarili mo. Wala kaming anumang relasyon. Pero yung babaeng malandi na nasa tabi ni Yinghan, iba ang sinasabi. Jiang Wanwan? Niloko niya ba ako? Ang nangyari ngayon, huwag mong sabihin kahit kanino. Narinig mo? Dahil ba yon sa lalaking si Gu Yinghan? Wala itong kinalaman kay CEO Gu? Inaapi ka ba ng ate ko? Nabalitaan ko ang tungkol sa project proposal, tiyak na may nagmamanipula sa likod nito. Ipapahanap ko ang katotohanan. Mr. Lee, ito ay tungkol sa kakayahan ko? Wala akong kakayahang gawin ang trabahong ito? Wala itong kinalaman sa kanila. Patawad. Binigo kita. Kaya pala, ang itinagong babae ni Yinghan ng 5 taon, ikaw pala iyon. Xiaoran, parang may bumabagabag sa iyo. Hindi ako nakatulog ng maayos kamakailan. Medyo pagod lang ako. Tungkol sa trabaho? Oo. Pero nag-resign na ako. Bakit? Hindi ka ba masaya sa pagtatrabaho mo sa kumpanya?
Minsan pakiramdam ko, kami at sila ay parang galing sa magkaibang mundo. Para lang akong langgam sa tabi ng daan, hindi na nila kailangan ng pahintulot ko. Magagawa nilang ang aking buhay ay lubusang guluhin. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, kasama mo pa rin ako. Humihingi po ako ng paumanhin, Miss Xia. Hindi ka namin matatanggap. Bakit? Maliit lang kaming kumpanya. Miss Xia, may nakaaway ka ba? Salamat. Sumakay ka. Nabalitaan kong nag-resign ka sa Tiansheng. Opo. Masaya ka na ba? Layuan mo na ang dalawang magkapatid na Lee. Pakiramdam ko. Ikaw talaga ang dapat kong layuan. Ginoong Gu. Anong nangyayari sa'yo? Ginoong Gu. Isa lang akong ordinaryong tao. Gusto mo akong durugin tulad ng pagdurog sa isang maliit na langgam. Bakit mo ba ako hinahabol at hindi mo ako matantanan? Ano ba talaga ang nagawa kong mali at ginagawa mo ito sa akin? Siya, Ran? Hindi kaya may mali kang pagkakaintindi? Nakarating na ako sa aming bahay. Ginoong Gu, ikakasal ka na. Sagutin mo na iyan. Yinghan, marami akong nagustuhang wedding. Dress ngayon. May oras ka ba para samahan akong pumili? Ang pag-iisang dibdib ng ating dalawang pamilya? Pinapanood ng lahat sa circle. Ayokong mapahiya ka. Nga pala, gusto kang makita ng pamilya ko. Alam ko na. Sana maging masaya ka. Ginoong Gu. Hi, Ginang Xia. Matagal na tayong hindi nagkita. Ginang Lee, may kailangan po ba kayo? Alam siguro ni Ginang Xia na ikakasal na kami ni Yinghan, hindi ba? Alam ko po. Si Yinghan, maraming wedding dress ang binili niya para sa akin, maraming diamond ring. Hindi ko tuloy alam kung ano ang pipiliin. Hindi ba't ikaw ang dating sekretarya ni Yinghan? Dapat alam mo kung ano ang mga gusto niya, hindi ba? Kaya gusto kong humingi ng payo mo. Ako kasi, wala akong masyadong kaibigan dito sa bansa. Nang una kitang makita, ramdam ko agad na may connection tayo. Kaya gusto kong ikaw ang maging saksi sa kaligayahan namin ni Yinghan. Pwede ba? Pero ako po. Ako kasi, hindi masyadong maganda ang ugali ko. Kapag nagalit ako, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Sige po. Mabuti. Sige, aalis na ako. Ay. Maganda ang pagkakakuha nitong litrato. Kukunin ko ito para sa koleksyon ko. Hindi mo naman siguro mamasamain, di ba? Bastos. Hoy, Miss Lee. Nakarating na ako. Nasaan ka? Ay nako, pasensya na talaga, Miss Xia. Sobrang nagmamadali ako noong umalis ako kaninang umaga. Nakalimutan kong ipaalam sa iyo. Bakit hindi ka na lang dumiretso sa tindahan para hanapin ako? Teka, medyo malayo ang bahay ko, kaya mahirap mag-taxi. Lumabas ka at maglakad ng 2 kilometro, may sakayan doon ng bus. Sumakay ka na lang ng bus papunta rito. Miss Xia, dalhan mo ako ng isang kape pagdating mo. Yung may yelo, pwede mo ring dalhan ng tigi-isang kape ang mga tao sa tindahan. Miss Xia, ang bagal mo naman. Pasensya na. Na-traffic ako kanina sa daan. Maganda ba? Maganda. Miss Lee, ito na po ang kape nyo. Patawad po.
Patawad po. Anong ginawa mo? Pupunasan ko po ito. Patawad po. Ito ay dinisenyo ng isang taga-disenyo. Partikular mula sa Paris, espesyal na ginawa para sa damit ni Miss Lee namin. Alam mo ba kung magkano ito? Mababayaran mo ba ito? Pupunasan ko po ito. Patawad po. Ako na ang magbabayad. Ako na ang magbabayad. Yinghan, bakit ngayon ka lang dumating? Isang wedding dress lang naman ito. Bibili lang ng bago. Hindi ko po sinasadya, nadumihan ko po ang damit ni Ginang Lee. Tama si Yinghan. Isang wedding dress lang naman yan. Kailangan bang masyadong mag-eskandalo? Ate, bakit mo ako pinapunta agad dito? Xiao Ranran? Anong nangyari sa iyo? Wala akong problema. Ay, teka, Ginang Xia? Tamang-tama, may family dinner kami mamayang tanghali. Gusto mong sumama? Huwag na, salamat. Tara na, Ayoko. umalis na tayo. Ayoko. Aray. Yinghan, parang gusto ng kapatid ko si Ginang Xia. Hump, sa tingin mo ba bagay sila? Hindi. Sa tingin ko rin hindi sila bagay. Ang daming nag-iilusyon na yumaman. Ang mga dalaga at mayayamang babae sa pamilya Lee ay nakapila mula South City hanggang North City. Siya, isa lang siyang sekretarya, dapat niyang itatag sa isip niya ang kanyang pwesto. At huwag siyang mag-ilusyon sa mga bagay na hindi naman sa kanya. Xiao, Zanyan, halika na at pumasok. Ma. Sino ito? Ma. Ito ang girlfriend ko. Walang hiya. Ma, nagbibiro lang si Xiao. Sige nang siya, kaibigan ko lang siya, at nagtrabaho pa sa Gu Corporation noon. Ginang Xia, ilang taon ka na ba? 26. Aba, malaki na rin pala. Ano bang trabaho ng pamilya mo? Gaano kalaki ang negosyo ninyo? Ako. Ginang Lee, iinom ako para sa inyo. Si Yinghan talaga ang responsable. Xiao, dapat matuto ka pa sa kuya mo. Ha? Ginang Xia, naaapi ka ba? Hindi. Tama rin naman. Pagkatapos magpakamatay ng tatay mo dahil sa napakaraming utang, ngayon naman ang tiyuhin mo ang may napakaraming utang, tapos ang nanay mo nasa ospital pa. Kung ako siguro, naaapi rin ako. Binibining Lee? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Wala naman. Pinapaalalahanan lang kita. Ang magiging resulta kung hahamakin mo ako, napakalala. Ginoong Gu, Ginang Lee, Binibining Lee. Medyo gabi na. Naghanda ang hotel ng presidential suite. Pakiusap, tanggapin ninyo po ito. Tara na, Ma. Tara na. Ha? Saan tayo pupunta? Ginoong Lee? Ito ay pagtitipon ng pamilya ninyo? Hindi akma. Nasumama ako bilang tagalabas. Sinong nagsabing tagalabas ka? Binibining siya? Ano yan? Ito ang tinatawag na pagpakita ng karapatan. Hi. Ganyan talaga ang kapatid ko? Ganyan talaga siya? Kapag naghahabol ng babae? Walang pakialam sa lahat? Kapag nakuha na, magsasawa rin pagkatapos ng ilang araw. Ginoong Lee, tuloy po kayo. Bakit isa lang ang kwarto? Nasaan ang kanya? Paumanhin po, ito na lang po ang natitirang bakanteng kwarto ngayon. Ito po ang utos ni Binibining Lee. Yinhan, matulog na tayo ng mas maaga. Kahit na hindi tayo kasal, sa puso ko, asawa na kita. May kailangan pa akong gawin sa kumpanya. Aalis na ako. Nasa puso mo pa rin. Tuba ang babaeng iyon na si Sharan? Siya nga, sinasadya mong kumuha ng bagong kalihim, itinaas mo si Lin Shanshan, at sinasadya mong magpakalat ng mga chismis sa napakaraming babae. Ginagawa mo ba iyan para? Hindi ko siya malaman. Miss Lee, napaka-ingrande ng iyong imahinasyon. Sayang at hindi ka nagiging isang manunulat ng script. Gusto mo bang maligo muna ako? Umuwi na lang kaya tayo?
Sharon, gusto kita. Seryoso ako. Pwede bang maging kasintahan kita? Maging nobya kita, pwede ba? Patawad, Ginoong Lee. Bakit? Ginoong Lee, hindi tayo kabilang sa iisang mundo. Kung may nagawa ako na nakapagpalito sa iyo, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ako naniniwala. Si Gu Yinghan, pwede? Kami. Lahat yan ay palusot. Alam ko. Sa inyong mga mata, ako ay isang walang kwentang anak mayaman na tambay. Pero hindi ko inaasahan. Pati ikaw ganyan ang tingin. Hindi. Talagang nagkakamali ka ng akala. Kung ganoon, patunayan mo sa akin. Bitawan mo siya. Bakit ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Umuwi ka, maligo, matulog, at huwag mong isipin ang kahit ano. Ginoong Gu, bakit mo ginagawa ito? Si Ginoong Lee ay ang batang amo ng Tiansheng, kapatid ng iyong nobya, at ang Tiansheng ay nag-invest sa Gushi. Para sa akin, sulit ba? Hindi. Ang password? Ang iyong kaarawan. Gusto kong malaman, bakit mo ito ginagawa? Ang alin? Ang pagpupumilit mo sa akin? Ang pagsasaktan mo at hindi mo pa ako pinapakawalan? Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Minsan hindi ko talaga alam kung mahal mo ba ako o kinasusuklaman. Kung gusto mong magbayad, magkusa ka. Paano si Ginang Lee? Sa ganitong sitwasyon, naiisip mo pa bang makialam sa iba? Ginang siya? Kritikal ang kondisyon ng iyong ina, kasalukuyan siyang nire-revive, pumunta ka na rito kaagad, pakiusap. Doktor, kumusta na ang nanay ko? Hindi maganda ang sitwasyon. Kaninang umaga nang mag-rounds ang nurse, naubusan ng fluid ang tubo ng swero ng pasyente. Posibleng dahil ito sa maling operasyon ng bagong nurse. Siya, may isa pa akong bagay na kailangang ipaalala sa iyo, ang kalagayan ng kalusugan. Nang iyong ina ay hindi na angko para sa emergency surgery. Kahit na mailigtas siya ngayon, magpapatuloy lang ang kanyang vital signs. Chen An, magigising ang nanay ko, tama? Huwag kang ganyan. Shaoran, maniwala ka. Doktor din ako, talagang gagaling din si tita. Ang nangyari kagabi, ikaw ang nag-ayos, tama? Ang dami kong inayos na bagay? Alin doon ang tinatanong mo? Sasabihin ko sa'yo, huwag ka nang maging masyadong mapagsamantala. Ako ang mapagsamantala? Ikaw ang humahalik sa likod ng iyong nobya? Nakikipagsabwatan sa ibang babae? Tapos hindi ko na dapat itanong, ganoon ba? Yinghan, alam kong nagkamali ako. Pinapangako ko sa'yo, hindi na ako mag-iingay pa. Patawarin mo ako. Nababaliw ka na ba? Yinghan? Sir Gu, kami sa Tiansheng ay pumunta rito ng buong katapatan para makipag-usap sa inyo sa pakikipagtulungan, pero sa simula pa lang, pinapabayaran mo na kami, hindi ba ito tama? Ang New City Development Project, ito ay isang long-term na proyekto. Ang halaga na inialay sa simula ay matatakpan ng kita pagkatapos ng humigit kumulang 1 taon. Hindi mo na kailangang mag-alala pa ng husto. Ibig mong sabihin, wala kaming kikitain sa loob ng 1 taon? Kung ang Tiansheng Group ay hindi masisiyahan sa kinabukasan ng proyekto, maaari kayong magpasyang umalis. Ngayon, salamat sa pag-alo mo sa akin sa ospital. At saka, ang sakit ng aking ina, malaking tulong ang ginawa mo sa panahong ito. Iyon ang nararapat kong gawin. Maya-maya, kailangan ko ring bumalik sa ospital para tingnan si nanay. Ihahatid na kita. Wag na.
Bihira kang magkaroon ng day off? Paano ko magagawang abalahin ka? Sir Gu, gusto kayong makita ni Miss Lee. Sabihin mo na lang sa kanya na wala ako rito. Masusunod po. Mayroon ka pa bang ibang kailangan? Sir Gu, nagtrabaho kayo ng buong araw nang hindi kumakain. Ito ang espesyal kong niluto para sa inyo. Maaari ka nang lumabas. Sharan? Nagkita na naman tayo? Huwag mo nang isipin na makakatakas ka pa ngayon, ha? Huwag kayong lumapit. Tatawag ako ng pulis. Pulis? Ay, Sino ka ba, putang ina? Ginoong Gu. Tara na, alis na tayo, alis. Sumakay ka na sa kotse. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na lumayo ka sa magkapatid na iyon? patawad. Nagpadala ako ng mensahe sa iyo ngayon, pero hindi ka nag-reply. Abala ako. Ganoon ba? Sino ang taong kasama mong kumain ngayon? Sino siya? Isang kaibigan. Eds ka. Kaibigan? Siya ang naging kaklase ko noong kolehiyo. Gusto kong malaman ang totoo. Nagkaroon kami ng relasyon noong college, pero naghiwalay kami nang umalis siya ng bansa. IMP. Kaya, ano ang ibig sabihin nito ngayon? Nagbablikan na kayo? Napakagaling mo. Sharon, hindi pa ba sapat si Li Xiao at kailangan mo pang maghanap ng iba pang reserba? AG, Gu, ikaw? Si Li Zhanyan, Lin Shanshan, Jiang Wanwan, ilan ang mga reserba mo? 5 taon na akong sumusunod sa iyo ngayon. Hindi ko na talaga mabilang kung ilang babae na ang pinalitan mo sa tabi mo. Hindi ko na talaga mabilang. Anong karapatan mo para pagsabihan ako? Anong nangyayari sa iyo? Dadalhin kita sa ospital. Hindi ako pupunta sa ospital. Sinasabi ko sa iyo. Tiyochi, bilisan mo. Kunin mo agad ang alkohol at gasa. Dumudugo siya. Mukhang profesional ang galing ni Binibining Xia. Maaga kasing namatay at nawala ang tatay ko. Kaya kami lang ng nanay ko. Noong bata ako, madalas may naghahanap ng gulo. Kaya kapag nasugatan, ako na mismo ang nag-a-apply at naglalagay ng gamot. Sanay na ako. Tapos na, huwag mong kalimutang iwasan ang pagkain at huwag mo munang babasain ang sugat sa loob ng ilang araw na darating. Magpahinga ka muna. Aalis na ako. Ay, Ginoong Gu. Nasugatan ako dahil sa iyo. Kaya dapat panagutan mo talaga ito. Napunit ba ang sugat? Masakit ba? Baka nilalagnat ako ng kaunti. Medyo mainit ka nga. Kukunin ko ang gamot mo. Huwag na. Samahan mo lang ako rito sandali. Ayos na. Si Xia Yunfan ay ang pinakatiwalaang tauhan ni Pangulong Gu. Ang kontratang nagkaproblema ay hiningi ni Xia Yunfan. Tay! Dahil dito, ang Gu Group ay nalugi ng daan-daang milyong piso. Tay, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Gising ka na? Gutom ka ba? Ipinagluto kita ng lugaw. Sa umaga, kailangan mong uminom ng mainit para maganda sa katawan. Halika.
Nasaan si Tiyong Ki? Umuwi na siya kagabi Bakit? Hindi masarap ang luto ko, no? Bumalik ka na rito at tumira. Ako. Master, tungkol sa Tiansheng Group. Ituloy ang plano. Binibining Lee, hinanap ka po kanina. Nag-iingay sa labas na kailangan ka raw niyang makita. Sabihin mong nag-travel ako para sa negosyo. Wala ako sa Haicheng. Masusunod! Teka, bantayan mo si Li Xiao para sa akin. Naiintindihan ko. Nasaan ang hairdryer? Nakita ko ito sa cabinet mo. Hinugasan ko na at isasauli ko na. Ay! Hindi pa tuyo ang buhok ko. Tutulungan kitang tapusin yan. Ginoong Gu, pwede ba tayong ganito araw-araw? Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko, para lang akong nananaginip. Paggising ko bukas ng umaga, hindi mo na ako gugustuhin at hahanapin mo na sina Lin Shanshan at Binibining Lee? Pakakasalan mo ba si Binibining Lee? Napagtanto kong masyado kitang pinalaya, kaya ka nakakapag-isip ng kung ano-ano. Natanggap ko na ang mga gamit, pero paano kayo gumawa ng trabaho? At hinayaan ninyo siyang makatakas? Ginang Lee, hindi rin namin alam kung paanong bigla na lang sumulpot si President Gu. Oo nga. Umalis kayo! Sige po. Sige. President Gu, pakipaliwanag mo naman ang balitang ito. Anong nangyayari? Ngayon, ang pagtingin sa iyo sa internet ay mabilis na bumababa. Ang Gu Corporation, ang stock value ay bumaba ng 7 puntos nitong mga nakaraang araw. Ano ang plano mong ipaliwanag sa amin? Lalabas ka ba? Oo, may asikasuhin lang ako. Wala ka bang sasabihin sa akin? Matulog ka na ng maaga. Sa tingin mo, kilala mo ba talaga si Gu Yinghan? Gusto mo bang malaman ang katotohanan tungkol sa pagpapakamatay ng iyong ama? Hoy, Ginang siya, pumunta ka agad sa ospital. Ayon sa pag-aaral, ang tibok ng puso, pulso, at paghinga ng pasyente ay nagpapakita ng pagbabago at mayroon ding malinaw at mahinang reaksyon. Doktor, ang ibig mong sabihin, magigising na ang nanay ko anumang oras? Sinabi ko na sa iyo, gagaling ang nanay mo. Doktor, tingnan mo, gising na ang pasyente. Nay! 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 Pagkatapos mong makalabas sa ospital, dadalhin kita para magpalamig, hahanap ako ng tahimik na lugar, at maninirahan tayong dalawa doon.
Aba, Ranran, pumayat ka. Ayos lang yan, Nay. Mabuti ang iyong paggaling, maaari na kayong umuwi sa loob ng 2 araw. Doktor, ang bayad ba sa ospital at operasyon ay mahal? May nagbayad na para sa inyo. Nagbayad? Apelidong Gu? Ang pangalan yata ay Gu Yinghan. Guyinghan. Guyinghan. Ranran? Ranran, nakilala mo ba siya? Siya ang boss ko. Ranran, mag-resign ka na agad. Hindi. Ayusin mo agad ang discharge papers ko. Ma. Cough. Doktor, tingnan niyo po ang nanay ko. Ma. Miss Sia, mag-usap tayo. Ang pakiramdam na makasiping ang kaaway, masarap ba? Ikaw ang nagpadala ng mensahe? Oo. Hindi ako naniniwala. Gusto kong marinig mismo mula sa kanya. Ay, hindi mo pa rin talaga siya kilala. Noong panahong iyon, ang iyong ama, nakipagsabuatan sa mga tagalabas at ipinagbenta ang Gu Corporation, na nag-iwan sa Gu Corporation ng daan-daang milyong utang. Ang ama ni Yinghan ay namatay dahil sa atake sa puso dahil dito. Ikaw ang anak ng kaaway niya. Paano siya hindi magagalit sa iyo? Bakit mo naisip na pinanatili ka niya sa tabi niya? Para lang pahirapan ka ng dahan-dahan? Para ipatubos sa iyo ang kasalanan ng iyong ama? Lilipat ka na ng bahay. Oo. Isasama ko ang mama ko para mamuhay sa bagong lungsod. Pinag-isipan mo ba ng mabuti? Oo. Hindi ka na babalik? Bakit? Dahil natatakot ako. Natatakot ako na isang gabi matulog ako at patayin mo ako. Ano bang pinagsasabi mo? Linawin mo ang sinasabi mo sa akin. Masarap ang lokohin ako, ha? Naibsan ba ang pagkaligaya mo sa pagpapahirap sa akin? Pinaiikot mo ako na parang tanga. Masaya ka ba dyan? Gusto mo pa ba akong linlangin? Alam mo na ang lahat? Ayoko nang makita ka pa. Umalis ka. Boss Gu? Boss Gu? Ikaw na babaeng walang kwenta? Huwag mong isipin na dahil binigyan kita ng kaunting pabor ay aabusuhin mo na. Miss Lee, nagkakamali po kayo. Lasing po si President Gu. Ako ay... Ang dalaga ng Tiansheng Group ay talagang kahanga-hanga? Naglagay pa ng espiya sa tabi ko. Hindi ka lasing? Sinasadya mo ito? Ang paggawa ng masama sa kapwa ay babalik sa iyo lang. President Gu, tulungan niyo po ako, kundi papatayin ako ni Miss Lee. Umalis na. Nagwala ka ng matagal? Para lang makita ko ito? Miss Lee, kontento ka na ba? Paulit-ulit kitang pinatawad. Ganyan lang ang gagawin mo sa akin? Noong gabing iyon, nilinaw ko na sa iyo ang lahat. Yinghan, mahal na mahal kita. Kahit ano gagawin ko para sa iyo. Kanselahin na natin ang kasunduan sa kasal? Huwag mo na akong piliting ulitin pa. Hindi, Yinghan. Yinghan. Ginang Jiang, tanggal ka na sa trabaho, sumama ka sa akin sa Human Resources para sa proseso ng pag-alis.
Ang mga gamit mo, ipapadala namin yan sa iyo pagkatapos ng ilang araw. Hindi. Hindi gagawin sa akin yan ni Jigu. Gusto kong makita si Jigu. Gusto ko siyang makita. Pasensya na, iyon ang utos ni Jigu. Sharon, nasaktan ka nitong mga nakaraang taon. Hindi basta ayos ka lang. May itatanong ako sa iyo. Iyong batang iyon sa pamilyang Gu, wala siyang ginawa sa iyo, hindi ba? Wala. Nag-resign na ako. Mabuti. Huwag kang mag-alala, Ma. Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan kong nakalabas na sa ospital ang iyong nanay. Gusto ko lang kayong bisitahin. Salamat sa'yo, maaari ka nang umalis. Ran. Kasalanan ito ng tiyuhin mo. Noong pumasok ka sa Gu Group of Companies, dapat sinabi ko na sa iyo pero binigyan nila ako ng malaking halaga ng pera at sinabing huwag akong magsalita. Kasalanan ko. Ako talaga ang naging sanhi ng kapahamakan mo. Kaya pala, matagal na pala niyang alam ang lahat? Na ako ang anak ng pumatay sa kanyang ama. Aray, anak, anong nangyayari sa iyo, Ranran? Mali ka yata, bata? Alam mo bang buntis ka? Gaano nakatagal ang bata? 6 na linggo na. Maaari ba itong ipatanggal? Nasaan ang ama ng bata? Hindi siya pumunta. Ang surgical abortion ay inirerekomenda sa loob ng 50 araw, ngunit malaki ang pinsala. Kailangan mo itong pag-isipan ng mabuti. Bigyan mo ako ng presyo para sa bata sa loob ng tiyan mo. Ginangli, bakit ka sigurado na ipapatanggal ko ang batang ito? Dahil hindi papayagan ni Yinghan na may dugo ng kaaway ang dumadaloy sa anak niya. Ikaw na ang kumilos? Mas mabuti iyan kaysa sa siya pa ang magpahanap ng taong mag-aayos nito. Ginang Shaya, ano sa tingin mo? At siya ang nagpadala sa iyo dito? Oo. Nag-propose na siya sa akin at pumayag na ako. 5 milyong piso. Ginangli, hindi lahat ay katulad mo na sinusukat ang lahat sa pera. Masasaktan ba ako? Hindi. Masasaktan ba ang bata? Hindi. Miss Sia, nasaan ka ngayon? Hinahanap ka ni General Manager Gu kung saan-saan. Alam ko na, pupunta ako agad diyan. Anong ginagawa mo dito? Ako ang kasintahan mo. Pupuntahan mo ba siya? Buntis siya. Pero, mukhang ayaw niya sa batang iyon. Bakit mo itinago sa akin ang pagpapalaglag sa anak ko? Hindi mo talaga siya anak. Hindi ko anak. Bakit mo siya pinalaglag? Bakit mo ako niloko na nagdadalang tao ka sa anak ko? Ayaw ko na makilala ng bata ang isang katulad mong ama. Kung gusto mong maghiganti, ako rin maghihiganti sa iyo. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo. Binalaan kita? Kailangan mong lumayo kay Sharon. Nitong buwan, ang presyo ng stock ng Gu Group ay bumaba na ng 10 puntos. Marami nang ang malalaking shareholder sa board ang humihingi na ng pag-alis ng pondo. Presidenteng Gu, duda ako kung may kakayahan ka pa bang magpatuloy bilang punong ehekutibo ng Gu Group.
Iminumungkahi ko na muling maghalal ang board sa katapusan ng buwan. Kaya pala ang layunin ng Tiansheng ay ang tuluyang sakupin ang korporasyon ng Gu. Ikaw ang pumilit sa akin. Ang larong ito, matagal na ninyong binalak, hindi ba? Mula nang mamatay ang aking ama, naglagay na kayo ng mga tiktik sa kumpanya. Yinghan? Bakit mo naman iisipin yan? Pwede naman tayong maging matagumpay pareho. Basta't sumama ka sa akin, mapapasa iyo ang lahat ng ito. Tiansheng man yan, o korporasyon ng Gu? Ano pa bang pinagkaiba? Sigurado akong ayaw mo na akong makita ulit, di ba? Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Ginoong Lee. Magpapakasal ang kapatid ko kay Gu Yinghan. Alam mo ba, Alam ko. hindi mahal ni Gu Yinghan ang kapatid ko? Nagpapakasal lang siya sa kapatid ko dahil natatakot siya sa kapangyarihan sa likod ng Tiansheng Group. Ang taong ito, gagawin ang lahat para lang makamit ang kanyang layunin. Para sa paghihiganti, hindi niya palalampasin kahit ang inosenteng tulad mo. Nagawa na niya ang lahat ng ito, hindi ka pa ba matauhan? Ginoong Lee, huwag kang mag-atubiling magsalita ng diretsyo. Ibigay mo sa akin ang mga panloob na dokumento ng bagong proyekto ng Gu Group at tutulungan kitang tuluyan siyang iwasan. Binibining siya? Nandito po ba kayo para makipagbati sa binata? Tiyong Chi, kukuha lang ako ng gamit at aalis din agad. Kung ganoon, tutulungan ko kayong hanapin. Huwag na po. Magpatuloy na lang po kayo sa ginagawa ninyo, Tiyong Chi. Binibining siya? Nang kasama kayo ng binata, ito ang unang beses na nakita ko siyang ganoon kasaya. Binata, hindi mo ba siya pipigilan? Huwag na. Nandito na, ang hinihingi mo. Nasaan naman ang para sa akin? Bukas na bukas, ihahatid ka at ang nanay mo ng mga tao ko sa airport. Hoy, hindi mo ba talaga pagsisisihan ang ginagawa mo? Ngayon, sisimula na ng Board of Directors ang pagbibilang ng boto. Ang pumapabor, 25 boto. Ang tutol, 25 boto. Bilang may hawak ng 12% shares, pinapaboran ko si Gu Yinghan na manatili bilang CEO ng Gu Group. Ate, Kung gusto mo akong lampasan at makialam sa New City Development Project, maaga ka pa. peke ang ibinigay niyang impormasyon sa akin. Niloko niya ako. Hindi ito ang daan papunta sa airport, Manong, para... Ginang siya, mahigpit na ipinagbili ng binata, na tiyakin ang kaligtasan ng iyong buhay? Kaligtasan ng buhay? Wala nang akong kalayaan, kaligtasan pa kaya? Ipaliwanag niya sa iyo pagbalik niya? Ipinapahayag ko na ang kumpanyang nanalo sa bidding para sa bagong proyekto ng pagpapaunlad ng lungsod ay ang Gu Group. Batiin natin ang Gu Group. Ginang siya. Oras na para kumain. Hayes. Senyorito,
Ayaw pa rin kumain ni Miss Xia? Pakiusapan niyo po siya kung magpapatuloy pa ito. Hindi kakayanin ng katawan niya. Kahit gusto mong lumaban, hindi mo dapat gamitin ang tangang paraan ng hunger strike. Gusto mo bang subuan pa kita? Ngumangga ka. Ayoko. Kahit galit ka, hindi mo dapat hayaang magutom ang sarili mo. Ayokong makita ka. Sharon, mayroong maraming paraan para mabuhay ang isang tao. Kahit mag-hunger strike ka pa, maaari pa rin kitang bigyan ng IV drip. Kung gayon, ano ang gusto mong mangyari? Nagkasala ang tatay ko sa inyo. Pero patay na siya. Pinatay mo ang anak ko, kaya pananatilihin kong buhay ka. Gu Yinghan, baliw ka talaga. Anong nangyari sa kanya? Senyorito, may sakit si Ginang Xia. Mataas ang lagnat. Hoy, kailangan ko talagang bumalik sa kumpanya dahil may importanteng bagay akong gagawin. Pagkatapos siyang salina ng dextrose, dalhin mo siya agad pa uwi. Masusunod po. Sir, pakibayad po muna sa front desk. Sige. Ran, ayos ka lang ba? Aalis na tayo ngayon. Nasa kamay pa rin niya ang nanay ko. Anong gagawin natin? Sige, kontakin mo si Ginoong Lee ng Tiansheng Group. Alam niya ang dapat gawin. Ginoo, regalo ba ito para sa kasintahan ninyo? Hindi siya kasintahan. Kung hindi kasintahan, at nasa yugto pa lang kayo ng panliligaw, baka mas bagay ang kwintas at brotse? Ito ay para sa pagpo-propose. Ito na lang. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Ano ang ginawa mo ngayong araw? Naglakad at nag-isip. Naiinip ka na ba? Gusto mo ba? Ano ang gagawin natin kay Miss Lee? Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Ang galing mo namang maging paborito ng magkabilang panig. Talagang magaling kang makipaglaro. Nagsiselos ka ba? Gusto ko sanang lumabas at maglakad-lakad. Sige. Ginoo, alas 10 po ang inyong lipad. Kailangan na po tayong umalis. Binibining siya, yan ang sinabi ni Presidente Gu, hindi kayo pwedeng lumayo.
Kung ganoon, pwede ba akong maglakad-lakad lang sa malapit? Sige. Talaga namang napaka-relax ng binibining siya na ito. Napakainit pa naman at nagdadala siya ng kamera saan man magpunta. Photography, libangan lang iyan ng mga mayayaman. Teka, sinong nakakaalam kung nasaan si binibining siya? Bakit ikaw? Bakit ikaw? Kaya pala hindi kita mahanap kahit saan? Si Yinghan pala ang nagtago sa'yo rito? Ano ang balak mong gawin? Mamatay ka na. Binibining Lee, nakikiusap ako sa iyo na kung gusto mong magwala, hanapin mo si Gu Yinghan. Huwag mo itong ibunton sa akin. Ang galit mo sa kanya. Isa pa, ano ang kinalaman ko kung hindi kanya mahal? Nagsisinungaling ka? Kami dalawa ay nakatadhana para sa isa't isa. Gusto ko na siya mula pa noong bata pa ako. Ikaw na huli at walang kwentang babae? Anong karapatan mo para pagsabihan ako? Kasama? May nakita ba kayo? Na-check na namin, walang film roll sa loob. Gu Yinghan? Tingin mo? Gu Yinghan? Kung may mangyari sa kanya, hindi tayo tapos. Yinghan, dumating ka. Maganda ba? Nakita mo si Sharan? Ikaw ang pumatay sa kanya? Yinghan, hindi mo ba alam kung ano ang sinasabi mo? Sinabi ng staff sa tourist spot noong araw na yon. Nakita kanila sa entrance. Ano ang pinapatunayan yan? Hindi ba pwedeng pumunta sa tourist spot tuwing weekend? Mas mabuti kung sasabihin mo sa akin ang totoo dito. Yinghan, sinaktan mo ako. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, ikaw mismo ang sumuko. Pangalawa, gagamitin ko ang sarili kong paraan para pagsisihan mo. Yinghan! Yinghan! Huwag kang umalis! Yinghan! Maligayang pagdating sa inyong lahat sa kasal namin ni Yinghan. Binibining Lee, gaano katagal kayo magpaplano na magkaanak? Binibining Lizan yan, batay sa paunang investigasyon, pinaghihinalaan kang sangkot sa pagpatay noong Mayo 30 sa Jinjiang Scenic Area nang nawawalang si Binibining Xiaran. Ngayon, sumama ka sa amin sa istasyon ng pulis para sa interogasyon. Yinghan! Yinghan! Ginoong Gu, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Maaari mo bang ipaliwanag? Nagkagulo ang kasal ng CEO ng grupong Gu matapos ang pagtalikod ng nobya kung saan ang mayaman na nobya ay nadawit sa kasong pagpatay at inaresto ng pulis. Ang resulta sa kaso sa Lungsod High ay lumabas na. Ang salarin ay ang panganay na anak ng grupong Tiansheng. Narinig ko na ang bangkay ng biktima ay hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Bakit ang isang mayamang binibini na may magandang buhay ay nagpasyang pumatay? Ang sabi-sabi, baka ito ay dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig? Sabi ng mga tao sa internet, ang taong iyon ay sekretarya ni Gu Yinghan at mukhang siya ay kabit. Yuan Mengwei? Sino si Yuan Mengwei? Ako po. Maaari na kayong pumasok ngayon. Maaga akong iniwan ng tatay ko, kaya kami lang ng nanay ko ang magkasama. Noong bata pa ako, madalas kaming ginugulo, kaya kapag nasasaktan ako lang ang nagpapahid ng gamot sa sarili ko. Sanay na ako. Gutom ka ba? Ipinagluto kita ng lugaw. Sa umaga, dapat uminom ka ng mainit para mas makabuti sa katawan mo. Nagpabaya sa inyo ang tatay ko? Pero patay na siya.
Kasunod ng matagumpay na pagpapalawak ng proyekto sa bagong lungsod, lumayo kayo sa mata ng publiko at itinatag ang art brand na Summer. Kape ninyo po. Mayroon po bang personal na dahilan sa likod nito? Sa totoo lang, ang orihinal na intensyon sa pagtatatag ng Summer ay para gunitain ang isang tao. Mama, gusto ko ng ice cream. Kumain ka na kahapon? Hindi ka pwedeng kumain ngayon. Hindi, gusto ko talagang kumain ng ice cream. Gu Yuanxing. Hindi ka good boy ngayon Aray. Aray. Ikshingshing. Ginong Gu, bakit kayo pa mismo ang pumunta rito? Titingin-tingin lang ako. Ayos naman. Anak ba yan, Nino? Bakit hindi binabantayan ng magulang? Shing-shing. Humingi ka agad ng tawad sa tiyo. Ginoo, anong ginagawa nyo? Si Yaran. Paumanhin? Maling tao ang kilala mo. Sigurado ako na hindi ako nagkakamali. Ikaw talaga si Sharan. Bakit ka nagtatago sa akin sa loob ng maraming taon? Bakit hindi mo ipakita ang sarili mo sa akin? Masamang tao. Hindi kita papayagang sakta ng mommy ko. Kinasal ka na? Ginoo, hindi kita kilala, huwag mo na akong sundan. Nagtatag ng art brand na Summer? Bilang CEO ng Gu Group, mayroon po ba kayong personal na dahilan kung bakit nyo ito ginawa? Mami. Sa totoo lang, ang orihinal na layunin sa pagtatatag ng Summer ay para gunitain ang isang tao. Hindi ba yung lalaki kanina ang taong iyon? Magkakilala ba kayo? Huwag kang manonood ng video habang nagsusulat. Opo. Mabait. Tingnan ko. Kumusta? Kukunin ko ang iced latte ko. Sige. Alam kong ikaw si Sharan. Hindi mo ako maluloko. Mang Wei, bigyan mo ako ng isang tasang kape. Sige po, sandali lang po. Ginoo, nagkakamali ka ng pagkakakilala. Hindi ako si Shayaran. Ang pangalan ko ay Yuan Meng Wei. Ito ang hiniling mong impormasyon. Lumipat siya rito, 7 taon na ang nakalipas. Nagbukas siya ng coffee shop sa lungsod. May anak siyang nag-aaral sa elementarya. 7 taon? Yuan Meng Wei. Ito ang bago mong pagkakakilanlan. Huwag mo na akong sundan. 7 taon na. Hindi mo pa rin ako napapatawad. Mabuti ang buhay ko kahit wala ka. Tay, sinasaktan mo ba si inay? Star, paano mo nalaman na ako ang tatay mo? Sasabihin ko sa'yo kung ililibre mo ako ng ice cream. Sige. Nakita ko ang litrato mo sa drawer ni Mama. At Gu ang apelyido ko, Gu rin ang apelyido mo. Kaya sigurado akong ikaw ang tatay ko. Ang talino mo, Star. Ngayon, maaari mo bang sabihin kay tatay? Paano? Ako mapapatahan si Mama? Mama, maaari ba akong magtanong? Sige, magtanong ka. May kaibigan ako. Kung nahihirapan siya, dapat ko ba siyang tulungan? Oo naman. May kaibigan ako ngayon. Wala siyang pera para kumain at kailangan siyang tumira sa kalye. Maaari ba siyang patirahin dito sa bahay namin ng ilang araw? Nasaan ang mama at papa niya? Ay, hayaan mo na. Nakakaawa naman siya. Patirahin lang natin siya dito sa bahay namin ng ilang araw. Sige, pwede naman. Yehey! Nasa labas siya ngayon. Pupuntahan ko siya at papasukin. Huy, Star!
Maliit lang ang bahay namin, kaya matulog ka sa sofa. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Siran, sumama ka na sa aking pabalik. Matitiis mo bang wala siyang ama? Si Xingxing? Pero, maayos naman ang buhay namin ni Xingxing dito. Pero ako, hindi ako maayos dahil wala ka. Xingxing! Xingxing, Xingxing! Xingxing. Magandang araw. Nakita mo ba ang bata na kasing laki nito na dumaan dito? Hindi. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Teka, Tito Chi, nawawala si Xingxing. Magpadala ka ng ilang tao, tulungan mo akong maghanap. Hello, Yinghan, magkita tayo. wala akong oras. Hehe. Hindi mo na ba gusto ang anak mo? Sino ka, tita? At bakit mo ko dinala rito? Ikinasal na kami ng papa mo. Hindi ako estranghero. Dapat tawagin mo akong nanay. Hindi ka nanay ko. Tumahimik ka. Lizanyan, Nanay, bitawan mo ang anak ko. Huwag kang lalapit. Sige, hindi kami lalapit. Kumalma ka muna. Yinghan, sa wakas, pumayag ka nang makita ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Nagtatanong ka pa kung ano ang gusto ko? Noong una, kayong Tiansheng, para lang mapasakop ang Gu Group, walang awa ninyong kinulong si Xia Yunfan at pinatay ninyo ang tatay ko. Kung hindi lang dahil sa nanay mo, na nagmakaawa sa akin, hindi ko sana kayo pinatawad ng husto, ginawa ko na ang lahat. Kahit pa ginawa ng lolo ko ang mga bagay na iyon, pero tapat ako sa'yo. Ang dami ko nang ginawa para sa'yo. Hindi mo ba nakikita lahat? Ang tinatawag mong katapatan ay ang paulit-ulit na pagsasaktan sa taong mahal ko? Hindi. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nagkakamali ka. Yinghan, ako, Ang katapatan mo para sa akin ay walang halaga. Xingxing, Yinghan, Ginoong Gu, ito po ang kumpirmasyon ng ang inyong schedule ngayon. Pulong sa akwisisyon ay magsisimula ng eksakto alas 8 ngayong umaga. Mamayang alas 3 ng hapon, mayroon pa kayong online meeting. Ngayong gabi, Ginoong Gu, Sandali, matulog muna tayo ulit. Masyado kang abala sa pagsama kay Xingxing nitong mga nakaraan. Wala ka ng oras sa akin. Ma, ayoko na talagang pumasok sa eskwela. maging mabait ka, Xingxing. Magagalit na si Tio Chi sa labas. Sige ka. Ay, sige po. Ginoong Gu, mahuhuli na po kayo sa pulong. Magkaanak na tayo ng kapatid na babae para kay Xingxing. Ako? Para may kalaro siya.